Sir, nakita sir. Okay. Camera. Sir, doon tayo para may set up. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Sir, pwede malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo na naibulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo na ang total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 15 million ay yun yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito, no? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa Ombudsman, is 50 million. At kung 75 million, according naman doon sa website ng Supreme Court, lahat ito ay kumbaga pasok na pasok many times over doon sa kailangan, sir, threshold. na patunayan na 50 million at least yung naibulsa? Yun na yun. Yung 6.6 bawat cheque na na-receive nila, yun. Diretso saan pa diretso yun? Diretso sa kanila yon, sa pamilya yon. Because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So maliwanag po 'yan. Wala nang lusot dito. Sir, although nagawa DOJ at hindi sa Ombudsman. Bakit sa Bakit sa DOJ, hindi sa Ombudsman? Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil una-una dahil may concurrent jurisdiction. Tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA, no? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya at saka nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Sir, sabi ni Senator Bongo sa isang text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation nila sa kanya. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018. Itong accumulated na nakuha namin na dokumento. At nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. So plunder po ito, no? Yung iba gumagamit pa sila ng mga dummy, pero ito lantaran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. So what are the chances of winning the case? Sorry. LGU ba o si mismong president ang naggawad ng contract? Ang presidente ang nag-allocate ng additional funds sa Davao region at sila ang kumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng plunder. Pagka ginamit mo yung authority, position at influence mo para makinabang ka at ang iyong pamilya
So maliwanag ang mga elemento ng plunder dito sa kasong ito. Sir, kung may confirm, tatakbo po kayo 2025 midterm po. Ibang forum po yan. At this point, ang pag-uusapan natin itong kaso. decided to file just now? Dahil nung panahon ni Duterte, kontrolado nila ang hudikatura. Nakita nyo naman yung ginawa kay Senator Laila de Lima. Kahit walang kaso, ginawa ng kaso, so nadidiktahan nila. Ngayon, the environment is conducive to file itong kaso na to dahil nakita natin na hindi na iniimpluwensyahan ang hudikatura natin. Sir, baka sabihin parang you just want, publicity for your political plans. Alam nyo, ito, matagal ko nang ginagawa ito parang parang bago naman, ano? Hindi. Itong aming case, you will be furnished a copy. Makikita nyo kung flimsy ito at for publicity purposes. Ito maliwanag na buong-buo yung kaso na ito. Yan. Sir, last question. Gano'ng kahalaga na second criminal complaint ito laban kay Duterte? And the first one was junk. Which one? The grave threat complaint filed by Okay. Representative. So, importante to para ma-test natin talagang kung ang hudikatura natin ay nakawala na sa impluensya at control ng mga Duterte. So, yan po yun. Sir, last question. What are the chances of winning the case? Malaki po. Napakalaki. Kasi nga, sabi ko nga, open and shut case ito. Lahat ng elemento ng plunder na nandito. Yan po. Okay. Thank you. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa Kabanang Bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate resolution para imbestigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfrego Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018
amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng Alfrego Builders ay nagkakahalagang 181.5 million, 140 million, 132.5 million, 108 million at 93 million pesos na lahat ay pang-concreting o road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Pareho ding B-license lang ang hawak ng 2 kumpanya, pero nakakuha sila ng malalaking proyekto. Bawal po ito. Kaso, naikutan nila ang requirement na to dahil pumapasok sila sa joint venture arrangements sa mga kumpanyang may AAA license, pero kung titignan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismo ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na contractor at siya pa rin ang nakapirma dito. Ganon din sa kontrata ng Alfrego Builders, mismong half-brother ni Bongo na si Alfredo Go ang identified as contractor ng project at siya rin mismo ang nakapirma rito. Ngayon, ano naman ang mali dito? Marami. Ayon sa Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, the President, Vice President, members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, participate in any business or be financially interested in any contract with the government. Ayon naman sa Republic Act 7080 or mas kilala sa tawag na Plunder Law, ang crime na plunder ay identified as any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount of 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. In the same law, ill-gotten wealth is defined as any asset, property, business enterprise, or material possession of any person acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Also, by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya.
Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putakin dapat, tanongin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman.